Katatapos lang maligo ni Camila. Sa tunog ng pagbukas ng pinto ng banyo, ibinaling ni Franco ang kanyang tingin kay Camila. Hirap lunukan ng lalaki ang kanyang laway. Sa totoo lang, hindi niya nahawakan si Camila ng higit sa isang halik. Hindi ko alam kung bakit may mga hadlang ng gustong gawin iyon ni Franco kay Camila. Either siya ay sobrang pagod, o si Camila ay nagreregla, at iba pang mga abala. Pero parang ngayon na ang tamang panahon. "Honey," tawag ni Franco. Sagot naman ni Camila na nakatingin sa salamin sa kanyang tocador. Walang masyadong sinabi si Franco. Nilagay niya ang phone niya sa nightstand at bumangon sa pagkakahiga. Humakbang ang mga paa niya palapit kay Camila na nataranta noong una. Ngunit nang makita niya ang tingin ng asawa, naintindihan niya. Pero ang tono ng pakiramdam na hindi maipaliwanag ni Camila. Usually, sa tuwing kakalabit siya ni Steven ay nanghihina ang katawan niya at malugod niyang tatanggapin iyon dahil sobrang laki ng pagmamahal niya sa lalaking iyon. Ngunit ngayon ang naramdaman ni Camila ay isang hindi komportable na pakiramdam. Pati ang mga paa niya ay reflexively umatras nang makalapit ang asawa. Tila hinihiling sa kanya ng kanyang subconscious na iwasan ang lalaking ito. Ano ang mali sa akin? Bakit ba ako nagkakaganito? Si Camila mismo ay naguguluhan sa kanyang nararamdaman. Pero hindi namalayan ni Franco ang ugali ni Camila na umiiwas sa kanya. Nasa harap na siya ngayon ng babae. Marahang hinaplos ng mga daliri nito ang pisngi ni Camila na hindi man lang ipinikit ang mga mata para maramdaman ang haplos. Nasa harap ng dibdib ni Franco ang mga kamay niya. Hinawakan ito para hindi siya makalapit. "Pwede ba? Gusto talaga kitang hawakan." Humingi ng pahintulot si Franco kay Camila. Walang sagot. Si Camila mismo ay naguguluhan kung ano ang isasagot sa tanong na iyon. "Honey," tanong ulit ni Franco. Papalapit na ang mukha niya. Ngayon ay nasa leeg na ni Camila ang labi ni Franco. Nagbigay siya ng halik ng marahan doon. Pumikit si Camila. Ngunit ang kanyang mga kamay ay reflexively itinulak si Franco palayo hanggang sa huminto ang paghawak. Naguguluhang tumingin si Franco kay Camila. Hindi siya umimik. Ngunit sa mga mata niya ay nagsasabi ng lahat ng kanyang pagkalito. Ano ang dapat kong sabihin? Dapat ko bang sabihin sa kanya ang totoo? Pero siguradong masasaktan ang puso niya, di ba? Ang panloob na bagaman ay patuloy na nangyayari. Huminga ng malalim si Franco. "Ano yun? May regla ka na naman?" Tanong niya. Pinilit niyang intindihin kahit medyo naiirita na siya. "Pero hindi ba isang linggo ka lang nagkaroon ng regla?" Tanong ulit ni Franco. Umiling si Camila. "Hindi, wala ako sa period ko," sagot ni Camila. "Then what, Camila? You look like you don't want me to touch you." Si Camila syempre sobrang sama ng pakiramdam. Lalo na nang makita niya ang pagkadismaya sa mga mata ng asawa. Dahil ayaw na lumaki ang pagkabigo, tuluyang napalapit si Camila sa asawa. Napapikit si Franco habang kinuyam ni Camila ang kanyang mga pisngi. Hinaplos niya ang dalawang kamay. Sobrang init ng pakiramdam. Ang komportableng pakiramdam na lagi niyang nararanasan kapag kasama niya ang babaeng ito. Binuksan ni Franco ang kanyang mga mata. Ngumiti siya ng same time kay Camila. Ngumiti din si Camila, pero may pagdududa pa rin. Pinilit pa ni Camila na ay lapit ang mukha at saka hinalikan sa labi ng asawa. "Iba, sigurado akong may kakaiba. Pero ano, kakaiba?" "Sorry," bulong ni Camila. "Siguro dahil sa sobrang tagal mong nawala. Kaya hindi na ako sanay sa haplos mo at hilig kong tanggihan," ani Camila. Tumango si Franco. Inilagay niya ang mga palad niya sa balakang ni Camila, pagkatapos ay hinayla ito palapit sa kanya. "Relax, Camila. I'll do it gently," bulong ng lalaki. Hindi sumagot si Camila. "Mag-enjoy ka lang. Gagawin ko ang lahat," muling sabi ng lalaki. Naglapat na ang kanilang mga labi sa isa't isa. Hindi tumanggi o sumagot si Camila. Nagsimulang mas naging wild ang halik na orihinal na banayad. Mas binilisan pa ang ritmo ng halik. Laking gulat ni Camila nang buhatin ng asawa ang katawan niya. Pinulupot ni Camila ang kanyang mga binti sa baywang ng asawa. Dinala ng lalaki niya ang katawan niya para mahiga sa kama, tapos si Franco naman ang nasa ibabaw ni Camila. Pilyong gumagalaw na ang mga kamay niya para buksan ang lingiri na gamit ni Camila. Ngunit isang hindi inaasahang kaguluhan ang lumabas sa kung saan at nagulat silang dalawa.
Ang dalawa sa kanila na orihinal na nakapikit na sinusubukang i-enjoy ang kanilang romansa ay biglang nagmulat ng mga mata at napalingon sa pinanggalingan ng tunog. Nagulat ako nang makita ang kanyang mga anak na nakatayo sa may pintuan kasama inosenteng tingin, mabilis na tinulak ni Camila ang asawa. Namula ang pisngi ni Camila. Nahihiya dahil ngayon lang alam ng kanyang mga anak ang kanyang mga gawain. Hindi niya nilock ang pinto dahil hindi niya alam na may mangyayaring ganito. Ano ba? Bakit ka nandito sa kalagitnaan ng gabi? Anything you want to talk about? Tanong ni Camila sa wakas matapos subukang iwaksi ang lahat ng kanyang kahihiyan. Nagbara ang boses niya sa lalamunan niya. Mommy, Daddy, tawag ni Bettina. Oo, baby. Oo, prinsesa. Sa totoo lang, sobrang inis ang naramdaman ni Franco dahil naabala ang kanyang mga aktibidad. Ngunit kailangan pa rin niyang kumilos ng malaki sa harap ng mga anak ni Steven. Simula ngayon, dito na tayo matutulog lahat. Malapad ng ngiti ang sabi ni Bettina at naningkit ang mga mata para makabuo ng crescent moons. Pagkarinig ni na Franco at Camila, natarante sila. Ha! Pero, wala nang oras si Franco para sabihin iyon sa isip niya dahil tumatakbo na ang mga quintuplet patungo sa kanila at niyakap sila. We really want to sleep together with Mommy and Daddy. So we decided na simula ngayon dito na tayo matutulog. Okay lang naman diba? Tanong ni Riley. Tumingin si Riley kay father with puppy eyes. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tumingin siya kay Camila. Actually naguguluhan din si Camila, but strangely, she didn't mind at all. Sa totoo lang, sobrang saya at naligtas siya dahil sa mga quintuplet dito. At kaya, sinabi ni Camila, oo naman, baby. Maaari kang matulog kasama sina Mommy at Daddy anumang oras. Umirap si Franco. Mahal, pero, Daddy, tinawag siya ni Seri. Malungkot ang mukha niya. Sa huli, walang ibang pagpipilian si Franco. Huminga siya ng malalim. Ha sige, dito na kayo matutulog. At agad na nakaramdam ng saya ang mga quintuplet. Niyakap nila ng mahigpit ang daddy nila. Pero nagkatitigan sila gamit ang masaya at panunuyo nilang tingin. Parang sinasabi ng tingin na iyon. Nagawa natin. Hanggang umaga ay hindi pa rin humuhupa ang inis ni Franco. Nauna siyang gumising. Tinitigan niya ang mga quintuplet na hindi mapakali na natutulog sa iisang kama niya. Ang iba sa kanila ay yamakap kay Camila, at ang iba naman ay nasa paanan niya, nakayakap sa mga binti ni Franco. Mahinang senggal ni Franco, maingat niyang itinulak ang mga nakakainis na bata sa kanyang mga paa. Napatingin siya kay Camila na mahimbing pa rin ang tulog. Napakaganda ng babae. Bumangon si Franco sa kama. Humakbang siya hanggang ngayon ay nasa tabi niya na si Camila. Balak ni Franco na halikan ang labi ni Camila. Ilang segundo pa lang ay dumampi na ang labi niya kay Camila. Pero biglang may kamay na tumakip sa labi ni Camila. Nagmura si Franco. Damn it! Lumalala na ang dati niyang bad mood. Agad na pumasok si Franco sa banyo at naglinis ng sarili. Si Riley, nakatitig sa banyo ang salarin. Humajijek ang dalaga, saka inilabas ang dila. Bawal mong hawakan si Mommy maliban kay Daddy Steven, ani Riley. Bukas may shooting schedule si Riley sa isang kilalang istasyon ng telebisyon. Gagamitin ko ang pagkakataong iyon para saktan siya. Alam ko na kung sinong staff ang mababayaran ko para matulungan ang plano ko na maging maayos, ani Franco. Isagawa mo ng maayos ang plano mo. Tapos nag-end na yung call. Nakipag-contact lang si Franco kay Ivana dahil nagtago si Ivana pinipilit siyang patayin agad ang mga quintuplet. At ayon kay Franco isa itong magandang pagkakataon. Sinulyapan ni Franco ang quintuplet schedule of activities. Nasa kanya ang lahat ng data. Naghihintay lang siya ng tamang sandali. At syempre, hindi siya direktang makikialam dahil ayaw niyang malaman ang kanyang krimen. May tinawagan si Franco, isang staff na magiging driver ni Riley. Paano na? Deal? Tanong niya. Nakipag-ayos na siya sa lalaking ito. Nagpadala pa si Franco ng maraming pera sa kanyang account bilang paunang bayad. Yes, sir. I agree. Dalhin mo na lang sa bodega ha. Tanong ng driver. Oo, yan lang ang trabaho mo. Sige po sir, tanggap ko po. Good. Bukas, gawin mong mabuti ang trabaho mo. Opo, Ginoo. Ngumisi siya. Niis. Hindi naman mahihirapan. Samantala, pabalik sa silid, gaya ng dati ay nakikinig ang mga quintuplet sa sound recording.
Si Tito Franco, nagsimula na ang plano niya. Ngayon ikaw ang target niya, Riley. Mula sa pag-uusap na ito, masasabi natin, kapag inihatid ka ng driver, dadalhin ka sa isang bodega. At hulaan kung masasaktan ka. Doon, sabi ni Dahlia. Tumango si Riley bilang pag-unawa. Siyempre hindi natin hahayaang mangyari yon. Malapit na nating pigilan ang isang plano. I will indirectly ask Uncle Chris for help. I will send a secret mensahe para subaybayan ang kotseng nagdala sa iyo. Dahil hindi naman si Daddy Steven ang nag-aalaga sa amin, isang bodyguard lang ang ibinigay sa amin ni Uncle Franco which I'm pretty sure na bayaran na niya. So, kapag nasa panganib tayo, syempre hindi tayo ililigtas ng bodyguard. Iyon ay magiging napakadali para sa mga tao na saktan tayo, sabi ni Dahlia na nagpapaliwanag sa planong hadlangan ang planong pagpatay kay Franco. At si Tito Chris ang kaibigan ni Daddy na alam kong pinaka-loyal. At ilang buwan din siyang nagstay dito at nag-aasikaso ng kung ano-ano. I'm sure seseryosohin niya ang message na ipapadala namin sa pseudonyms mamaya. Sigurado ka ba, Dahlia? Kung hindi dumating si Tito Chris, paano? Si Riley ang masasaktan, sabi ni Chloe. Very sure, Riley, sigurado ka rin ha? Walang pag-aalinlangan na tumango si Riley. Oo, naniniwala ako kay Uncle Chris. Sa pagtulong ni Uncle Chris, tiyak na iimbestigahan din niya ang kasong ito. Kaya, huhulihin ng mga masasamang tao na nagtatrabaho kay Uncle Franco. Mabuti naman. Okay, if so, we agree. Sa umaga ipapadala ko ang message kay Uncle Chris. Sa wakas dumating ang araw na ito. Little lady, come. We have a lunch schedule with the big boss to discuss your next project, sabi ng isang staff kay Riley. Si Riley ay nasa isang video call kasama si Camila. Busy sa trabaho ngayon ang mommy niya kaya hindi niya makakasama si Riley. Mommy, it's time for me to go. Ibaba ko na ang tawag. Ang bilis naman. Sige, mag-iingat ka, okay, baby? Huwag kang masyadong mapagod. Kung pagod, bilasan mo umuwi. Ayaw ni mommy kapag pinipilit mo ang sarili mo. Mababayaran ka ni mommy, sabi ni Camila. Sa totoo lang, nandoon pa rin ang inis at pag-aalala dahil nagsisimula na ang kanyang mga minamahal na anak sa kanilang karera dahil ayon kay Camila ay napakabata pa nila. Yes, mommy, I love you. Mahal ka rin ni mommy. Pagkatapos, natapos ang tawag. Napatingin si Riley sa mga tauhan. Okay, halika na. Sigurado akong ang staff na ito ay binayaran din ni Uncle Franco. Ngayon ay nasa sasakyan na sila. Umaandar na ang sasakyan. Napatingin si Riley sa staff at sa driver. Napagtanto ni Riley na matagal na silang nagpapalitan ng mga code. Iniangat ni Riley ang kanyang ulo. Sa totoo lang ay may kaunting pag-aalala, ngunit sinubukan ng batang babae na ilagay sa isang kalmadong mukha. Sinundan ba ni Tito Chris ang sasakyang ito? Kung hindi, mamamatay ako. Si Chris, na nahihirapan sa isang bungkus ng mga file, ay medyo na-distract nang marinig ang tunog ng isang papasok na mensahe. Inilabas niya ang kanyang cellphone at agad na nakita ang laman ng mensahe. Napakunot ang kanyang noo. Sino ang nagpadala nito? May mananakit kay Riley. Sundin ang sasakyan na lulan ni Riley. Siya ay nasa panganib. Iyan ang nilalaman ng mensahe. Mula sa isang hindi kilalang numero. Siyempre, hindi naman pwedeng baliwalain ni Chris ang mensahe lalo na't binanggit ng sender si Riley, na anak ng matalik niyang kaibigan na si Steven. Agad namang naghanap ng impormasyon si Chris tungkol sa schedule ni Riley at nakatanggap ng impormasyon na magsushooting si Riley sa isa sa mga kilalang TV station. Matapos makuha ang impormasyon, dali-daling kinuha ni Chris ang kanyang susi ng kotse at pumunta sa lokasyon ng paggawa ng pelikula sa Riley. Dumating na si Chris sa kanyang destinasyon, pumasok na siya sa building para tingnan si Riley, ngunit abala pa rin ang anak ni Steven sa kanyang trabaho. Kaya, nagpasya si Chris na maghintay sa kanyang sasakyan. Sa wakas ay lumipas na ang mga oras, sa wakas ay tapos na si Riley sa kanyang schedule ng shooting. Nakita ni Chris si Riley na may kasamang staff sa kasumakay sa isang itim na kotse na medyo malayo sa kanyang nakaparadang sasakyan. Pinaandar ni Chris ang sasakyan niya at agad na sinundan ang sasakyan. Sinadya ni Chris na hindi masyadong malapitan ang pagmamaneho para hindi mapansin ng mga tao sa sasakyan na sinusundan niya na sila pala sumunod.
May tinawagan si Chris. Naon ko na ang GPS ko. Sumunod ka, sabi niya. Seryosong seryoso ang mga mata ni Chris, ayaw niyang mawala sa paningin ang kotseng sinusundan niya. Yes, sir. You make sure na malapit kami sa inyo, sagot ng tumatawag. Pagkatapos ay pinatay ang tawag. Hindi sinabi ni Chris kay Steven ang tungkol dito. Mukhang abala ang lalaki sa kanyang sarili. Tinawag na siya ni Chris pero hindi sinasagot ang tawag niya. Steven, damn it. Nasa panganib ang anak mo. Saan tayo mag-lunch? Saang restaurant? Tanong ni Riley. Napatingin siya sa mga tauhan sa tabi niya. Nginitian lang siya ng staff pero hindi sinagot ang tanong niya. Sir Driver, saang restaurant? Tanong ni Riley, pero mas malamig ang sagot na ibinigay. Nakikita ni Riley sa rearview mirror ang pagtango ng driver. Sinulyapan ng lalaki ang staff sa pamamagitan ng rearview mirror. Ano ba talaga ang pinaplano nila? Magtatanong pa sana ulit si Riley bago biglang lumapit sa kanya yung staff tapos tinapat yung panyo hanggang ilong. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Riley na umiwas para man lang lumaban. Hanggang sa tuluyang nalanghap ng ilong ni Riley ang panyo na pinatulo na pala ng pampamanhid, at nagsimulang mawalan ng malay si Riley. Nawalan na siya ng malay, sabi ng staff. Good. Now our task is only to take her to the warehouse, then we can go, sabi ng driver. Tumango ang staff sa kanyang ulo. Nakita ni Chris na nagsisimula na siyang makitang may mali sa piniling landas ng sasakyan na sinusundan niya. It is true. Sino ba talaga ang nagpadala ng message? Paano niya malalaman na masasaktan si Riley? Panipi. Tumawag ulit si Chris. Sinusundan mo pa rin ako ha? Opo sir, nasa likod niyo po kami. Tumingin si Chris sa rearview mirror, siguradong may nakasunod na sasakyan sa kanya. Mukhang malapit na tayo, maging alerto. Hindi natin alam kung ilang tao ang kakaharapin natin. Yung kotseng sinusundan ko, may kasamang babae. Hindi ko alam ang kalagayan niya ngayon. Ang pangunahing misyon natin ay dalhin ang babae ng ligtas, pagkatapos ay haharapin natin ang kriminal. Opo, Ginoo. Damn it. How dare they touch that little darling of mine? Hindi kita papakawalan. Iluluksa kita sa bilangguan na may pinakamabigat na parusa. Galit na sabi ni Chris. Huminto ang sasakyan na sinusundan ni Chris. Medyo malayo ang pinark ni Chris ang kanyang sasakyan. Pumili siya ng lugar kung saan hindi makikita ang kanyang sasakyan. Isang kotse ang nakaparada sa malapit. Sinenyasan sila ni Chris na lumapit. May 4 na tao. Lahat sila ay mga kasama ni Chris, mga subordinate ni Chris kung tutuusin. Kaya naman lahat ng utos ni Chris ay lubos na iginagalang. Lahat sila ay nagtataglay ng mahusay na kakayahan sa militar. Kaya naman pinakiusapan sila ni Chris na makibahagi sa rescue mission na ito. Nagkatinginan silang 5, looking through binoculars. The little girl you mean. Binuhat siya ng isang lalaki. May isang babae din. Yung staff. Sumuko yung girl. Yung 2 lalaking kumuha ng girl. Umalis na sila, isa sa mga kasama ni Chris. Iniulat ng mga kasosyo ang kanyang nakita. Ano ang gagawin natin ngayon, Ginoo? Tanong ng isa sa kanila. Ikaw, sumunod ka sa kanila. Huwag mong hayaang tumakas ang 2. Arestuhin natin lahat ng sangkot sa proseso ng kidnapping ni Riley, sabi ni Chris sabay turo sa isa niyang kasama. Opo, Ginoo. Gawin mo sa isang malayong lugar. Huwag ipaalam sa sinuman sa bodega na may nanghihimasok. Naiintindihan mo? Opo, Ginoo. Ang galing. Gawin mo ng perpekto ang trabaho mo. Pagkatapos, sumakay ang lalaki sa kotse at sinundan ang driver at staff na nagdala kay Riley kanina. Samantala, nanunood pa rin si Chris at ang 3 niyang kasama. Ligtas na silang makapasok. Walang bantay sa harap ng bodega. Parang hindi nila namamalayan na may mga taong nang espiya. Papasok na tayo dyan. Naghihiwalay ng daan. Keep communicating. Tumango ang 3. Nagkalat silang lahat. Napapalibutan na nila ang lahat ng parte ng gusali. Maingat na pumasok si Chris at ang 3 niyang kasama. Walang bantay. May nakita akong guard. Walang sinuman. May nakita akong 2 malapit sa akin, ulat din ni Chris. Tapusin mo na sila. Tandaan, gawin mong mabuti. Huwag kang magsisigawan. Dapat manahimik tayo. Pumayag naman silang lahat. Inihanda ni Chris ang gagamitin niyang sandata.
Maliit na kutsilyo lang ang dala niya. Sa sandaling pinindot ni Chris ang isang buton, nakita ang isang kutsilyo na may napakatalim na punto. Naging seryoso ang tingin ni Chris. 12-12 taon na niyang ginagawa ang ganitong uri ng aktibidad. Isa na siyang propesyonal, kaya't ang paraan ng paglapit niya sa dalawang gwardya ay ganap na hindi napapansin. At nang malapit na siya ay inihanda ni Chris ang kutsilyo, saka sa mabilis na paggalaw ay sinaksak niya ang dalawang tao sa puntong pareho silang mahihirapan sa pagsigaw. Tanging sugat lang ang nahawakan nila. Sumulyap kay Chris na nakatingin sa kanila ng malamig na tingin. Hindi ito tumigil doon, nang matimbang ang dalawang katawan. Isang saksak na naman ang ibinigay ni Chris sa ilang mga punto na magpapalalayas ng kanilang mga katawan sa loob ng 10 segundo. Pareho pa rin silang nakatitig kay Chris nang hindi makapaniwala bago pareho silang pumikit, ngunguso si Chris. Madali. Nakipag-usap muli si Chris sa 3 pa niyang kasama. Paano ito? Nagtagumpay ba kayo? Pabulong na tanong ni Chris. Nagtagumpay ang misyon. Ngumiti ng manipis si Chris. Good job. Mag-ingat ka. Hinahanap namin ngayon si Riley. Si Chris at ang kanyang mga kasosyo ay nagsasabi sa isa't isa kung nasaan sila. Nakita nilang lahat na may 3 taong nag-uusap ngayon. Kitang-kita din ng 4 ang figure ni Riley. Wala pa ring malay ang anak ni Steven. Si Chris na nakakita sa kanya ay nakaramdam ng kaguluhan sa kanyang emosyon. Gustong-gusto niyang patulan ng armas ang 3 noo ng mga masasamang ito. Pero pinigilan siya ni Chris. Kung papatayin niya sila, ibig sabihin hindi malalaman ni Chris kung sino ang nasa likod ng planong pagdakip. Tumahimik ka, Chris. Sandali pa, paalala ni Chris sa sarili. Hindi darating ang amo natin, sabi ng isang lalaki na may mahabang sugat sa kaliwang pisngi. Ayaw mawala ni Chris ang ebidensya. Binuksan niya ang recorder. Itala ang lahat ng kanilang mga pag-uusap. So boss, ipinauubaya na sa amin ang lahat. I think gusto ng amo na patayin ang batang ito gamit ang sarili niyang mga kamay, sabi ng isa sa kanila. Umiling ang kaibigan niya. Hindi. Ayaw lang niyang makisali. Ang sabi lang ni boss, videohin daw natin itong child killing process. After that, ipinapadala namin sa kanya. Kailangan daw niyang magkaroon ng documentation para maibigay niya sa isang tao. Lalong humigpit ang mga kamay ni Chris. Yun pala ang daming mastermind. Damn it, how dare they involve children? Mga taong walang konsensya talaga. Okay, ikaw na ang bahala sa recording. Alright, sabi ng kalbong matabang lalaki sabay kuha ng cellphone. Pagkatapos, ang lalaking may mahabang sugat ay lumapit kay Riley. Inilahad niya ang kamay sa isa niyang kasama. Ang lalaking payat may kulot na buhok binigyan siya ng kutsilyo. Sabi ni boss, bilasan mo lang. Huwag gumamit ng masyadong karumal-dumal na pamamaraan. Maliit pa siya, sabi ng matabang lalaki. Mukhang dismayado ang lalaking may mahabang galos sa pisngi. Mas tiyak na inis dahil kanina, gagawin niyang napakasama ng loob ang pagpatay na ito. Sa kasamaang palad, hindi yun hinayaan ng mga taong nagbayad sa kanila ng mahal. Sige, kung ganun, papatamaan ko na lang siya sa noo, sabi ng lalaki. Nakahanda na ang kutsilyo itinutok niya sa noo ni Riley. Nang gumalaw ang mga kamay niya, nahulog ang patalim hawak niya. Gulat na napatingin ang 3 lalaki sa pinanggalingan ng putok ng armas. Napatingin ang lalaking matagumpay na nabaril ang braso nito na dumudugo ng husto. Nagsisimula na siyang makaramdam ng sakit. Nagmura ang lalaki. Damn it, may nanghihimasok. Nasaan ang mga bantay? Ang tanga. Pilit na nagtatago ang mga tulisan, ngunit hindi yun hinahayaan ni Chris at ng kanyang 3 kasama. Pinatamaan nila ang 2 nilang paa. Hanggang sa bumagsak ang 3 lalaki dahil nasugatan ang kanilang mga paa. Mukha silang 3 na sobrang nagpanik. Nagkatinginan silang lahat. Ang kanilang mga titig ay tila nagsasabing, paano ito? Pero hindi na sila nakatakas. Lumingon ang 3. Naroon na si Chris na nakatingin sa kanila ng masama ang tingin. Saan ka pupunta? Nakangisi niyang tanong. Ang lalaking may mahabang sugat ay may pinulot na pwede niyang ibato kay Chris, ngunit tusong iniwasan ito ni Chris. Huwag kang lumaban, kung hindi, papatayin kita sa karumal-dumal na paraan. Italo mo and then send the video to your boss, sabi ni Chris. Halatang takot na takot ang 3 tulisan. Hindi po sir,
Huwag niyo po kaming patayin, sabi ng matabang lalaki. Nanginginig ng husto ang buong katawan niya. Hindi umimik si Chris, inutusan niya ang kanyang kasama na itali silang lahat. Ngayon ang mga masasamang tao ay nakagapos. Ipasok mo na sila sa kotse. Kunin mo at kunan mo ng litrato ang lahat ng pwedeng gawing ebidensya. Huwag kang mag-iiwan ng kahit ano, utos ni Chris sa napakatigas na tono. Samantala, sinigurado niya si Riley. Maingat niyang hinawakan si Riley, pagkatapos ay pinatulog niya ito sa kanyang sasakyan. Tinawagan ni Chris ang isa sa mga kasama niya na inutusan niyang hulihin ang driver at staff na nagdala kay Riley dito. Hindi nagtagal at tinanggap ang tawag. Paano na? Nagtagumpay ka ba? Tanong niya. Mission completed, sir. Now I'm on my way to headquarters, sabi ng subordinate ni Chris. Umangat ang sulok ng labi ni Chris. Good. Susunod ako at ang iba pa. Doon tayo magkikita. Opo, Ginoo. Dapat ay nakuha ni Franco ang ulat tungkol kay Riley. Higit pa ito sa inilang oras. Sinubukan ni Franco na makipag-ugnayan sa driver na nagdala kay Riley. Gusto niyang tanungin kung matagumpay niyang dinala si Riley sa bodega. Ngunit lahat ng tawag ay hindi sinasagot. Anong nangyari? Sa katunayan lahat ng bagay na kasangkot ay ganap na hindi matatawag. Nalaman na ba nila? Nagpasya si Franco na pumunta sa bodega para tingnan ang sarili. Nakasuot siya ng ganap na saradong damit upang hindi malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Pero pagpasok niya, wala talagang tao. Maraming patak ng dugo ang nakita ni Franco sa ilang mga punto sa bodega. Nalaman na nila, nang hindi na kailangang malaman kung ano talaga ang nangyari, nahulaan na ni Franco na nabigo ang mga taong pinadala niya sa kanilang mga tungkulin. Sino ang nabigo sa misyong ito? Kinuha ni Franco ang isa pa niyang cellphone. Sinuri niya ang kanyang kasaysayan ng vault. Sa kasamaang palad, nilagay niya sa Do Not Disturb mode ang phone niya kaya hindi niya alam na kanina pa pala siya sinusubukang tawagan ni Chris. Si Chris ba ang taong nanloko nito? Agad namang naghinala si Franco sa lalaki. Mabilis na bumalik si Franco sa kanyang sasakyan at tinawag si Chris. Hello, Chris. What is it? I have a very important meeting kanina. Unable to answer your call. Anything important? Tanong niya. Gusto niya talagang makasigurado. Si Riley ay dinakip kanina at papatayin. Buti na lang nakuha ko ang info na iyon at nailigtas ko siya. Ngayon ako at si Riley at lahat ng mga criminal na involved ay nasa headquarters. Halika, seryoso na ang pinag-uusapan natin, ani Chris. Humigpit ang kamay ni Franco na nakahawak sa manibela. Ano, Riley, kinidnap? Paanong nangyari iyon? Dito ka muna. Ipapaliwanag ko lahat, sabi ni Chris. Pupunta ako dyan ngayon, sabi ni Franco. Natapos ang tawag, hindi maitago ni Franco na nagpapanik na siya. Sa wakas nakarating na rin si Franco sa headquarters na tinutukoy ni Chris. Agad siyang pumasok sa loob. Walang nakapidyaw sa kanya dahil alam na alam nila kung sino si Steven. Chris, nasaan siya? Tanong ni Franco sa security guard. Sinabi ng security guard kay Franco kung nasaan si Chris. Nagpasalamat si Franco at nagmamadaling pumunta sa kinaroroonan ni Chris. Maraming tao doon. Lahat sila ay nagbigay ng mainit at magalang na pagbati kay Steven. Ilang sandali lang ay sinagot iyon ni Franco. Tumingin si Franco sa paligid. Doon, nakita niya si Chris, may kasama ang lalaki. Riley. Sa wakas ay nalaman ng anak ni Steven ang anesthetic effect na ibinigay ng masasamang tauhan. Sinalubong ng tingin ni Franco si Riley. Ilang segundo, nakatitig lang si Riley nang walang sinasabi. Pero nang makalapit na talaga si Franco ay agad nang umiti si Riley at bumaba sa single sofa at tumakbo habang tinatawag ang daddy niya. Daddy, sigaw ni Riley. Laking gulat ni Franco sa ginawa ni Riley. Agad na niyakap ni Riley ang kanyang mga binti. I miss you, Daddy, sabi ni Riley habang hinihimas ang chubby cheeks sa paanan ni Franco. Tumikim si Franco. Pag ganito siya, ibig sabihin hindi pa rin ako kilala bilang mastermind sa kidnapping, di ba? Mabuti, kaya kung bumalik sa pag-arte tulad ng dati. Agad na yumuko si Franco. Inilagay niya ang nag-aalalang mukha. Riley, prinsesa ko, okay ka lang ba? Tanong ni Franco habang sinusuri ang mukha at katawan ni Riley, tinitingnan kung may mga sugat sa maliit na katawan. Ganap na walang pinsala,
Hindi man lang nila kayang saktan ang batang ito. Damn it! Pangalawang pagsubok ko na itong patayin ang mga batang ito. Lagi silang ligtas. Umiling si Riley. No, Daddy, you don't have to worry. I'm fine, sabi ni Riley. Steven, natigil ang pag-uusap nila ni Riley nang lumapit si Chris at tinawag siya. Seryoso ang tinging ibinigay ni Chris. Nagtaka ito kay Franco, naghinala ba si Chris sa kanya? Oo, nasaan sila? Tanong niya. Ang ibig sabihin ni Franco ay ang mga kriminal na kumidnap kay Riley na kanyang mga tao. Kahit medyo kalmado na ang pakiramdam niya dahil nagkaroon na ng kasunduan sa pagitan nila na pinaniniwalaan ni Franco na kaya nilang tikom ang bibig. Sumunod ka sa akin, sabi ni Chris. Samantala, tumawag siya para bantayan si Riley. Very protective si Chris ngayon sa adorable na anak ni Steven. Walang masyadong sinabi si Franco. Sinundan niya si Chris. Samantala, si Riley, na orihinal na puno ng pagmamahal, ay agad na napatitig sa likuran ni Franco. Tito Franco, bakit ka naging halimaw ng ganito? Sa totoo lang, walang galit si Riley kay Franco. Sayang lang. Sana, ang plano niya sa kanyang mga ate ay makapagpamulat kay Tio Franco. Walang balak si Riley na pasabugan si Franco. Kahit na kaya niyang gawin iyon. Kailangan lang niyang sabihin kay Chris, at hahanapin ni Chris ang ebidensya mamaya. Sigurado si Riley na sasabog ang saplot ni Franco, pero may tiwala pa rin siya kay Franco. Yun ang mga salarin na nahuli. Chris pointed then all out to Franco. Isa-isa silang tinignan ni Franco. Mukhang takot sila kapag nagtama ang mga mata nila ni Franco. Tila nagbabanta ang tingin ni Franco. Walang namamatay, nahimatay lang. Ilang araw na lang magkakabalikan na sila, ani Chris. Ikukulong sila sa napakabigat na batas, di ba, Chris? Gusto kong matanggap ng mga kriminal na ito ang pinakamabigat na parusa. How dare they do evil to my child? Sabi ni Franco. Nagkatinginan sina Chris at Franco. Of course, you don't have to worry, sabi ni Chris. Pero, Steven, may isang bagay na inaalala ko, sabi ni Chris. Sa sinabi ni Chris ay naramdaman ni Franco na nakuryente ang kanyang katawan. Bumangon ang pag-aalalang iyon. Pinilit ni Franco na kontrolin ang ekspresyon ng mukha niya para hindi magmukhang panik. What? Tell me, sabi niya. Ipinakita ni Chris ang footage sa pinangyarihan ng insidente ng pagkidnap sa Riley. The mastermind behind the kidnapping, Riley. There was more than one person, ani Chris. Sila dapat ang pangunahing target natin. Dahil kapag hindi sila nahuli, mauulit ang insidenteng ito. 2 beses na itong nangyari. Nagkaroon na tayo ng hinala tungkol kay Ivana at sa kapatid mo. Pero patay na ang kapatid mo. Ibig sabihin, si Ivana na lang ang natitira. Pero sa usapang ito, may kapangyarihan kay Ivana. Natahimik sandali si Franco. I still have no clue. We must continue to process this case. Ayokong mangyari ulit ang ganito. Tumango si Chris bilang pag-unawa. Okay, I will try my best. Ngayon ay nasa sasakyan na si Franco kasama si Riley na tulog na. Napatingin si Franco kay Riley. May kung anong ideya ang gumugulo sa utak niya. Ngunit sinubukan itong sirain ni Franco. Kinuha ni Franco ang cellphone niya. 2 ang cellphone niya. Ang isa pang cellphone na ginamit niya sa pakikipag-ugnayan sa mga kriminal, at itinapon niya ito kung saan hindi na ito makita. Hello, Camila. Riley, okay lang ba siya? Parang galit na galit ang boses ni Camila. Nang sabihin sa balita na kinidnap si Riley, muntik nang mawalan ng malay si Camila. Calm down. Our daughter is fine. Uuwi na ako. Thanks, God. Bilasan mo. At mag-ingat ka. Natatakot ako na may umaaray sa'yo ngayon. Sabi ni Camila. Don't worry. Uuwi tayo ng matiwasay. Pagkatapos nun, nag-end na yung call. Napabuntong hininga si Franco. Ngayon siya ay labis na naguguluhan. Ano pang paraan ang gagamitin niya para maalis ang mga batang ito? At saka, lagi siyang sinisisi ni Ivana. At nakakainis talaga.